Yun na makatayo sa unahang ito. Yan po ang aking isa sa pinagpapasalamat. At sabi ko nga talagang itong time na ito, talagang sabi niya, malamig ang panahon. At bilang isang naglilingkod sa Panginoon, marami din magdadalhin. So hindi ko na po papatagalin at ako'y, sabi ko nga kagabi talagang, ako po talaga may, nung ginagawa ko po ito, akala ko ako lang ang gising nun. Nagising po ako ng alas 12 ng gabi. Sabi ko kasi kagabi, hindi ako makakagawa ngayon dahil pagod ng hapon ng mensahe nito. So tumulog po ako at sabi ko baka madaling araw na lang, mga bandang alas 4. Anya po, ako po ay nagising dahil si asawa ay nagising. So nung magising ako ng alas 12, tumulog ulit kami. Hanggang 1:30 hindi na ako makakatulog. So ginawa ko na po itong mensahe ito ng Panginoon. At yun nga, si Brother Edrin, ako'y nagulat. Wala pa yata alas 3 gising din. At nag-chat sa akin. So sabi ko nga talagang mabuti naman. Ako'y talagang may pakapatira pala na sa ganung oras ay talagang napapalakas pa rin ng bawat isa. So yun, talagang itong ginawang mensahe, nawa ay sabi niya, ay na, ating mapakinggan ng maayos. At sabi niya, itong babasahin ko pong ito, kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po tayo sa aklat ng Pahayag o Revelation. Pahayag 22. Mababa yata. Revelation ano? Anong page? Parang sa kami ng Bible. Anong page? Ba't iba isa yung... Pahayag 22 verse 6 hanggang 17. Basahin ko lang po muna bago tayo manalangin. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta ay nagsugo sa kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang bagay na kailangang mangyari kaagad. Verse 7, ako'y malapit ng dumating. Mapalad at tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Akong si Juan ang nakarating at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel at nagpakita sa akin ang mga bagay na ito. Verse 9. Ngunit sinabi sa akin, huwag mong gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin. At ng iyong mga kapatid, ng mga propeta at ng mga tumutupad ng salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi niya sa akin, huwag mong tataka ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Ang masama ay hayaang magpakasama, at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ako'y malapit nang dumating, at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. 13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapalad ang naguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng pintuan. Nasa labas ang mga aso, mga mangmang, mangkukulam, mga makiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at ang bawat umiibig sa gumagawa ng kasinungalingan. 16. Akong si Jesus ay nagsugo sa aking anghel upang sa iyo magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David,
ang maningning na tala sa umaga. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. At may ibig kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Amen. So, manalangin po muna tayo. Hallelujah, dakilang Diyos. Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, nang may gawa ng langit at lupa, Panginoon, ako po, O Diyos, ay dumadalangin. Kami po ay dumadalangin, Lord, na sa iyong mga salitang ito, O Diyos, ituro mo sa amin, Panginoon, kung paano namin ito lakaran, Panginoon. Ipaunawa mo po ito sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang po ako, O Diyos. Itago mo sa iyong likuran, Panginoon, Lord. Minsan pa, samahan mo po ako, O Diyos. Ikaw ang mataas at mahayag sa mga oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. So, palakpakan po natin ang Panginoon sa mga oras na ito. At sabi ko nga talagang ang aklat po ng pahayag sa mga hindi nakakaalam, ito po ay sinulat ni Apostol John. Tama po ba? Ito, may tatlo po kasing John. John the Baptist, John the Beloved. So ito po si John Apostol. Kaya sa mga oras na ito, ang aking pong paksa, hindi ko na palatagalin, the Lord Jesus is coming. Amen po ba? So, sabi ko nga kanina, maraming nanlalamig. Ito yung time. Sabi nga, dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Maraming Kristiyano ang manlalamig sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Maraming Kristiyano ang abala. Kasi bakit? Sinabi ng kanyang mga salita, darating siya, ang mga tayo abalang-abala sa kanang ginagawa. Tulad nga ng pag-aaral natin sa fellowship, nung si Noah at saka si Noah ay talagang yung abalang-abala yung tao. So, binanggit ulit dito. Ito yun tayo, maraming manlalamig, abalang-abalang tao. Kaya bilang isang Kristiyano, narinig mo ang salitang ito. So, kagaya nga kanina ng ating nasabi, may mga kapatid tayo ng lalamig. Dito sa ating lugaring ito, may mga kapatid tayo ng lalamig. So may mga dapat tayong gawin pala sa mga oras na ito. At yung abalang-abala, sabi nga, Kristiyano na tayo, subalit nagpapakaabala pa tayo sa ibang gawain. Minsan hindi tayo makadal sa gawain. Kapatid, Jesus is coming na po. Amen. Nagiging abala ka sa trabaho mo, sa trabaho natin. Kaya minsan talaga, kapag wala kang pastor, wala kang tagapanguna, pagbibili na nga, minsan hindi tayo makakarating. Kapatid, abalang-abalang, yung iba sa atin, naglalaba. Yung iba nagtatrabaho. So, ito yung mga kapatid, lagi pong itatak natin sa ating isip, ang pagbabalik ng Panginoon. Tayo po nasa panahon ng may kumpara ko sa isang babaeng buntis. Ang panahon ito. Kasi bakit? Paano mo nasabi, bro? Ang isang babaeng buntis, anytime, pwede yung maglibor. Sasabihin ng iba, ay 7 na buwan. May nanganganak po ng 7 buwan. Ang panahon po natin ngayon, mga kapatid, ito yung panahon na kung saan malapit nang bumalik ang Panginoon. Kinakailangan po dapat tayo na. Ready ba na ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Kaya lagi pong itanim natin sa isip natin, bro, yan naman pala yan. Ang tagal ko nang narinig yan, Jesus is coming. So mga kapatid, kung hindi mo maranasan, yung halimbawa ay pagdagit ng Panginoon, kapatid, hawak mo ba ang buhay mo? So yung buhay natin, hindi natin alam. Kaya kinakailangan magi tayong handa sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya ito pong binasa kong ito, Apokalipsis o pahayag, talagang nakita ni Juan, nagbigay si Juan ng pangitahing doon. Napagbilinan ito.
At nais ko pong basahin yun pong mga verse na hindi ko na po babasahin. Ito po ay mga babala lamang na malapit ng pagdating. Matthew 24:6 at Revelation 16:18. Marami po yan sinabi sa Biblia na malapit na dumating ang Panginoon. Pero ito po nais kong basahin sa inyo na verse. Ang sabi po dito sa Apokalipse 3 hanggang 3. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. So tayo mga kapatid yung minamahal, ang sinasabi po tayo dito, gumising tayo. Minsan tayo nagpapatumpik-tumpik. May mga kapatiran po tayo na kailangang palakasin. Ang sabi din malapit ng mamatay. So mga kapatid yung minamahal, yung pananampalataya ng ating mga kapatid, minsan malapit ng mamatay. So sino yung gagamitin? Tayo po. Ay, ang nangyayari po sa atin, ay tayo pa yung mamamatay ng pananampalataya. Kapatid, lagi po natin tatandaan, Jesus is coming. So at tutuloy ko po, hindi ko natagpuang ganap ang iyong mga gawa sa harap ng aking Diyos. So kinakailangan pala, matagpuan ng Panginoon ang ating mga gawa ay ganap. Anong sabi? Kumikilos dapat tayo. Maraming kaluluwa ang mapapahamak. Minsan sa ating hindi ko na ilalayo, kapamilya natin. Mga kapatid kong minamahal. Minsan, talagang yung gawa natin, kinakailangan pala nakikita sa harapan ng Panginoon. Maraming po yung mga kapatid, sabi ko nga, nung kami nagpunta sa Tagaytay, talagang kahit pinapatawa ko sila, ramdam ko po yung kanilang bigat na nararamdaman. Talagang sabi ko nga, labanan ito. Ito yung panahon na malapit na talaga ang pagbalik. Maraming mga Kristiyano ang manlalamig sa gawain ng Panginoon. At verse 3, kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. So kinakailangan nang marinig mo ito dapat. Kung paano natin tinanggap, ganun din natin ibahagi sa ating kapwa. Kasi kailangan din nila na makarinig ng salita ng Panginoon. Natuparin mo ito at magsisi ka. So, kinakailangan po yung pagsisisi lagi naririnig. Kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating. So, ang pagdating pala ng Panginoon tulad ng isang magnanakaw, maaaring ikay tulog na tulog, maaaring ikay abalang abala. Mga kapatid kong minamahal, ang pagdating ng Panginoon, maaaring bro, hindi pa darating yan. So, kaya nga po mga kapatid, lagi tayong handa. Kasi ang magnanakaw, hindi natin masabi kung anong oras siya dadating, alas 12 ng gabi, alauna, o maaaring ikaw ay may ginagawa na laban sa Panginoon. Mga kapatid kong minamahal, kinakailangan pala lagi tayong handa sapagkat hindi natin alam. Maaaring sabihin mo, ay hindi pa naman totally na ulan nang bumabagsak ng yelo. Maaaring sabihin mo ganun. Ay sabi sa Bible ay talagang gigirahin tayo muna. So maaaring pong ganun. Pero sa mga oras ko mga kapatid, ang salita ng Panginoon kaya natin pinapakalat para lahat makarinig na. Kaya po sa mga oras na ito, dito pong pangit tayo na ito. Doon po, simulan ko po yung unang puntos ko dun sa verse 6 hanggang 9. Pangit tayo po ng one vision. Anong sabi po din Basahin ko po. At sinabi sa akin, ang mga salitang ito ay tapat at tunay. So, kailangan po ito po. Sabi nga din sabi sa mababaw, bro, ayun naman palihula lang. Pero anong sabi doon? Maaasahan at totoo ang salita ng Panginoon. Kaya kinakailangan, kung tayo po ay may paniniwala, naniniwala tayong malapit nang bumalik ang Panginoon. Mga kapatid kong minamahal, asahan po natin ito'y tunay at mangyayari. Amen! Kaya sa mga oras na ito mga kapatid, asahan natin na tayo ay talagang sa Diyos lamang. Hallelujah! At hindi tayo talaga sabi nga ay
Hindi talaga sa iba may pag-aalinlangan sa Panginoong Hesus. Yes. Talagang kapag po ako'y nanonood sa Facebook ko, talagang ang dami nag-aaral. Ano daw itsura ni Jesus? Sa talagang yung mga scientists, gumagastos, pinagkakaabalahan. Isip ko na lang habang pinapanood ko. Kung yung mga ginawa ng Panginoong Hesus at yung mga nasulat dito na ginawa ng Panginoong Hesus, ay sila na lamang nilalakaran. Yes. Ay, ba't Amen. magkakailangan pang makita yung itsurang mukha? Kasi yung pa rin, sabi ko, napanood ko yata ito kagabi o nung isang araw. Talagang sabi, talagang ginagastusan tayo. At ang Panginoong Hesus daw ay may team, tapos may nalabas na Panginoong Hesus may asawa. Kinakailangan po bilang isang Kristiyano. Yun na lamang pong isang halimbawa ng Panginoong Hesus, ating malakaran. Yan po ang katotohanan. Ay sinabi kasi ng John 4:24, sambahin mo ako sa Espiritu at katotohanan. Amen. Yan po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang Espiritu, may makikita ka bagang itsura. Bagamat sinabi ng Biblia sa Genesis, kawangis ng tao. Pero hindi naman sinabing kamukha ni Jericho. Hindi naman sinabing kamukha ni Brother Dende. So hindi mo na kailangan at pag-aralan pa at huhukay ka ng mga bungo para masabi lang ito ang Panginoon. So yan po yung ginagawa mga maling pananaw. Sa sobrang talino, hindi na halos paniwalaan ng Biblia. Amen. Ay sabi ng Biblia, ang magdagdag o magbawas ng salita ng Panginoon kahit isang tulog, Amen. malaki ang pananagutan. Ay ang mga tao sa sobrang talino, dinadagdagan ang salita ng Diyos. Kaya yun po isang simbolo pa rin na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ito po ay maaasahang tunay at totoo. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat. Kasi minsan kasi ako, pagka may pag-aalin lang, basa lang ang basa ng Bible. Kaya yun pong pag-aalin lang, maaaring minsan nag-aalin lang tayo. Pero mga kapatid kong minamahal, ang salita ng Panginoon tunay at totoo. Ang sabi pa din, makinig. Makinig po tayo. Kaya po dalawang Bible, ito po kasi mayroong pagkakaiba, pero isa lang naman sila. Kaya makinig. Dito po, lalo na po kapag tayo ay mangangaral sa street preaching, sabi ko nga talagang yung mga tao may nakikinig at mayroon namang hindi. Amen. Binabaliwala ang salita ng Panginoon. Sabi ko nga kakatakot kapag ang salita ng Panginoon, nakaupo ka diyan, nakikinig, pero ang isip mo hindi na nakikinig. Kaya sa street preaching, sabi ko nga, nung unang sama ko, parang wala naman nakikinig. Parang yun ang isip ko. Parang dinidiretso. Pero ipinaunawa sa akin ng Panginoon na kinakailangan lakaran mo na ang tagubilin ng isa iyo. Yan po ay para gawin lang natin yung ipahayag ang salita ng Panginoon. Kung sila'y makinig, praise God, babago sana ang buhay. Amen. At ito naman, maraming hindi rin nakikinig, sabi ko nga, Yes. di ko sinabi din eh, mapalad ang tumutupad sa hula na ito. Amen. Sabi din sa hula. Minsan maglalaro sa ating isip, ay hula lang yan. Pero ang sabi doon, mapalad. Yun nga sinabi kay Tomas mapalad ka. Mapalad ng tao, hindi nakakita, Ngunit. pero naniwala sa Yes. kanya. Amen. Kasi ang ginawa ni Tomas talagang, ang kamay ko, ganari pa talagang pinay. Kaya sabi ko nga, yung mga tao na nag-aalinlangan sa Panginoon, bro, hindi dating Panginoon, walang gayaan. So may mga ganyan pong maisipan tayo. Ang sabi doon, mapalad ang tumutupad ng mga hulang ito. Kaya mga kapatid kong minamahal, yung pong mapalad, tulad po natin ngayon, kung ikaw ay isa sa nakakarinig ngayon ng salita, kung ikaw ay isa sa tumutupad, mapalad ka. Kasi bakit dito sa pahuli mayroon ng Panginoon, mamaya po natin yung anuhin. At sinabi pa din siya ay nagpatira pa. Nagpatira pa si Juan nung makita yung pangitain yun doon sa anghel. Pero ang sabi doon, wag.
sapagkat ako'y alipin din ng Panginoon, tao rin ako. Ang pagpapatira pa ay ibinibigay lamang natin sa tunay na Diyos. Nakakalungkot isipin, nagpapatira pa ang maraming tao. Saan? Sa rebulto, walang buhay. Amen. Sabi doon ng anghel, huwag ako'y tao rin. Huwag mo akong sambahin. Sabi kay Juan, yung pagpapatira po natin. Sabi ko nga, salamat Panginoon. Sapagkat pinalaya mo ako sa ganing style ng aking pamumuhay ng una. Na kahit pala yung aking pinagluluhuran, yung aking pinagtitira pa, nagpapatira pa ako, nalood ako. Saan? Sa Diyos na walang buhay. Sa Diyos na hindi kumikibo. Kapatid, mapalad po tayo. Kasi tinanggal tayo ng Panginoon doon. Sabi din ng ngayon, huwag ako ang inuunuhin. Sambahin mo ang Diyos, ang tunay na Diyos. Kaya po yung pong pagpapatira pa, talagang sabi ko nga, maraming tao ang ligaw. Kaya nga, tayo dito, yung pangitain ng Juan, kinakailangan pala, dapat tayo makasunod dun sa kalooban ng Panginoon. Kala ko nung una, ako'y nakakasamba na sa Panginoon. Sumusunod na ako sa kanyang salita. Pero hindi ko alam, pulot na pala sa akin ng Panginoon. Kasi bakit yung pagsamba sa tunay na Diyos ay ibigay natin sa Kanya. Kaya mga kapatid kong minamahal, minsan, ang pagpapatira pa mo, kinakailangan doon sa maling tao. Brother, paano mo nasabi sa maling tao nagpapatira pa? Kapatid kong minamahal, ikaw ay inaalipin na. Talagang sunod ka pa rin ang sunod. Una po sa lahat, mga kapatid kong minamahal, kinakailangan po tayo magbago ang ating buhay. At yun po sa lilipat po ako sa verse 10 hanggang 11, ang ano ko po doon ay mission. Yun po ay roles. Kinakailangan, bilang isang Kristiyano pala, may roles tayo. Ikaw na, bilang isang nakakaunawa, nakaupo ka diyan, may roles po tayo. Ang sabi doon sa verse 10, dito po sa binasa ko, wala po yung nakalagay na huwag ilihim. Pero doon po sa mababaw, meron. Ang sabi doon, huwag ilihim ang mga bagay na ito. Kaya po tayo mga kapatid kong minamahal, ang sabi doon, huwag ilihim. Minsan tayo nakinig natin ang salita ng Panginoon. Ay tatanungin ka, paglabas mo dito pala ako, kaya pagpunta mo sa inyo, anong napakinggan mo sa inyong simbahan? Ay, wala. So bakit? Hindi mo maipahayag yung salita ng Diyos na narinig mo sa mga oras na ito. Amen. Ang sabi dun, huwag ilihim yung mga bagay na ito. Bakit? Maraming tao ang nangangailangan niyan. Amen. Maraming tao ang hindi nakakakinig ng salita ng Panginoon. Ay, ikaw na nadidiyan, tikom ang bibig. Mga kapatid yung minamahal, ang sabi ng Panginoon, huwag mong ilihim sapagkat ako'y malapit nang dumating. Ipahayag natin. Ang sabi doon. Sabi nga, gaya nga nito, sabi ko talagang ako'y, kung si Nanay Mitos ay lambot na lambot, si Brother Adrian, ang dilat ng kahapon, ito talagang halos lahat kami nakaramdam. Amen. Kaya kinakailangan po na yung pagpapahayag natin ng salita, magbigay kalakasan sa kanila. Bakit sa atin dito, may mga kapatiran tayo nang hindi na nakapaypan. Kinakailangan ipahayag natin, kapatid. Kaya sa kapong gagayan mo kailang malapit na dumating ang Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, kinakailangan talagang, sabi nga, yung paghahayag natin ng salita ng Panginoon, ano bang layunin? Upang baguhin ang buhay ang masasamang pamumuhay ng mga tao. Kasi ayaw ng Panginoon na maraming tao makapapunta sa kapahamakan. Ayaw ng Panginoon na yan. Kaya ang pakiusap ng Panginoon, ipahayag ninyo ang salita. Ay tayo mismo, minsan, may gawain, hindi makadalo.
Sa mga oras na ito, mga kapatid kong minamahal, kinakailangan kapag may gawain, manatili ka diyan. Kasi paano ka makakapagpahayag kung ikaw mismo ang pawala-wala? Kaya sabi ko sa mga oras na ito, paano tayo makakapagbigay ng kalakasan kung ikaw mismo tamad na tamad dumalo sa gawain? Sa mga oras ito, mga kapatid, minsan nasusupukin tayo ng ating trabaho. Minsan pinagpala ka ng trabaho, pero uunahin mo yan, wala na akong paninda. Ako ay magla-live pa. Amen! O ako ay maglalaba pa. Mga kapatid, paano ka magiging kalakasan ng kapatiran natin? Kung ikaw mismo inuuna mo yung pagla-live mo, ay kaganda ng usapan. Kayong mga kabataan ay sabi pa nga ay mag-live kayo para makita namin dun maging kalakasan. Ay paano tayo magiging kalakasan yan? Ikaw mismo wala. Ikaw mismo naglalaba. Ay, ang daming oras ng paglalaba at paglalab. Sabi ko nga, talagang parang yung ginahila yung kay bro, yung paglalab. Sabi ko nga ay talagang nung dalat na namin yung kapatiran gayon, tapos nung maulawa, makita namin na yung gawain dito gayon. Ay sabi ko sa isip ko, paano tayo makakapagpalakas niyan? Kung tayo mismo ay hindi nagiging kalakas-lakas. Ay sa mga oras na ito, mga kapatid kong minamahal, ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Sabi ko nga din napaka mapalad ang Believers Church. Bakit? Ang ibinibigay ng Panginoon panay talented. Lahat marunong kumanta, tumugtog. Pero kinakailangan, mga kapatid, kaya ka siguro naririto, may panawagan sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga, kung ako lang ang marunong dinig kumanta, kung ang marunong lang akong tumugtog na rin, ay baka pakyawin ko na rin. So mga kapatid, mayroon sa atin panawagan ng Diyos hanggang ngayon. Hindi pa tumatayo. Ay ang sabi doon sa pahayag 3, gumising ka, bumangon ka. Yung mga mamamatay naman, mga mananampalataya. So mga kapatid kong minamahal, mas inuuna po natin. Maaaring tayo po ay may trabaho. Tama po yan. Pero yung may trabaho ka sa araw, may trabaho ka sa gabi, tapos yung pagdalo ng gawain, hindi ka makakarating. Sabi ko talagang, mga kapatid kong minamahal, ang pag-asenso po sa buhay, kapag hindi ka looban ng Panginoon yan, hindi yan mangyayari sa iyo. Kahit ang trabaho mo sa araw-araw ay 10, kapag hindi ka looban ng Panginoon na umasenso ka. Yes. Kaya magkaroon po tayo ng time. Pagka naman tayo walang trabaho, Panginoon, bigyan mo naman akong trabaho. Hirap na ako. Nung ibigay ng Panginoon trabaho, nawala na ang ating Panginoon. Pag tayo walang-wala, Panginoon, yung Panginoon, nagiging Panginoon. Mga napaka-ano po natin, Panginoon. Ay kaya kapag tayo walang-wala, Panginoon, ay parang yung pagtawag natin, Panginoon, Panginoon. Mga kapatid kong minamahal, kapag pinagpala ka ng trabaho, ng negosyo, minsan 3 ang trabaho, 2, ay sikapin mo naman sa oras ng gawa, ay makadalo tayo. Sabi ko nga kanina, ito yung mga panahon na manlalamig ang maraming Kristiyano. Amen. Ay anong malay mo kung yan ay binibigay sa iyo? Trabaho o paglilingkod sa akin? Mga kapatid kong minamahal, ang pag-asenso natin nasa Panginoon. Amen. Kapag kalooban ng Panginoon, kahit ikaw nadidiyan lang, lagi ka nasa gawain. Amen. Sabi ko nga nung una, ako nagtatricycle. Maghapot magdamag ako nagtatricycle. Hindi ako nasimba. Ay ipinarana sa akin ng Panginoon na
Sa isang araw ay wala ko 5 akong flat eh. Kasi bakit? Hindi ako nakasimba. Wala ako sa gawain ng Panginoon. Amen. Sabi ko nga, Panginoon, ay linggo. Ay hindi ako nakasimba. Sabi ko siya, talagang Lord, eh ako'y patawarin. Kaya nung dumating yung linggo, excited ako kung sisimba. Sabi ko nga, Panginoon, tama ka. Ikaw ang nagpapala sa tao. Amen. Kailangan na magbigay tayo ng oras. Sumunod tayo sa kanyang mga salita. Napaka po itong mga ito eh. Sabi ko nga din eh, kinakailangan po lipat na po ako din sa verse Ito po, huwag nating isipin. Doon po sa, balik po ako dun sa pangangaral, huwag po nating isipin. Kasi ang mission po dito ni Juan, o bilang isang lingkod ng Panginoon, o maging apply natin sa tao, sa ating buhay, sa ating pangaral, huwag nating isipin ang sasabihin nila. Minsan ako po yung nakaranas ng ganito eh. Sa aking pangaral, sabi ko, baka ganyan ang gawin sa akin ng mga tao nga rin, okay, ganyan sabihin. So, sabi po din, sa akin sila, huwag isipin ang sasabihin nila. Amen. Basta gawin po natin ang ating part. At kapag sila nagpatuloy sa pagiging masama, wala na po tayong pananagutan. Sa pag-encourage natin, may mga kapatiran tayo na hanggang ngayon nag-encourage tayo, huwag tayo magsawa. At kapag dumating ang time, bumalik ang Panginoon, wala na po tayong pananagutan sa kanila. Ay kung hindi ka kumilos, halimbawa si Brother Bildo, nakakita ko naman. Halimbawa si Brother, ito ay nangangailangan. Ako'y nakausap sa kanang Panginoon. Ay hindi ako kumilos, dumating ang time na ang taong ito hindi naligtas. So, harap ako sa Panginoon. Pagharap ko sa Panginoon, nahanapin sa nasa si Dindin, na ako'y nangusap sa iyo, hindi ka sumunod. Amen. Hindi po natin nagawa ang ating part. Hallelujah. Maaring hahanapin kay Nanay Mitos. Halimbawa, may anak siya na hindi nakasama. Hahanapin yan. Ay Nanay Mitos. Nasaan na yung anak mo na ikaw ang ginagamit ko doon? Ay hindi mo yata na ipahayag ang salita. So mga kapatid kong minamahal, lahat ng ating kasambahay, kamag-anak, kapamilya, kapag ikaw ang kinilos ng Panginoon na ipahayag mo ang salita sa kanila at hindi mo ginawa, hindi natin ginawa, hahanapin yung Diyos. Kaya nga si Nanay Richie, hindi natigil sa pananalangin. Amen. Hanggat yung kanyang sambahayan ay hindi nakakasama sa gagawin. Kasi bakit alam niya na kapag napahamak yan, hahanapin sa kanya eh. Ayaw din naman niya ang kanyang anak ay hindi makasama sa darating na panahon pagdating ng Panginoon. Mga kapatid kong minaman, kahit anong edad mo, Richie, itong batang ito, yung kanyang kapamilya. May kapamilya sa Bugun. Ay sabi ko nga, anak, ay nasan yung aking sa iyo? Na sinasabi na ito yung iyong magulang, yung iyong kapatid. Kapag hindi natin na ipahayag, ang sabi nga kanina, huwag ilihim. Yung salita niya. Kaya sa buhay po natin mga kapatid kong minamahal, kung tayo po ay kinikilos ng Panginoon, o kung tayo may mga kapatiran, kamag-anak, na hindi nakakakilala sa Panginoon, it's time. Ito yung oras para ibahagi mo na sa kanila. Kasi malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Amen. Amen ba mga kapatid kong minamahal? Amen. Kaya sa mga oras na ito, palakpak po muli para sa Panginoon. Kaya tayo nakakatulog na. At ang sabi po dito sa verse 11, basahin ko po. Ang verse 11.
Ang masama ay hayaang magpakasama at ang marumi ay hayaang magpakarumi. At ang matuwid ay hayaang magpakatuwid. At ang banal ay hayaang magpakabanal. Ang sabi po doon, sabi ko nga sa inyo kanina, kapag tayo ay nangangasalita ng Panginoon, ginawa natin ang ating part, may mga ganitong bagay. Ang masama ay magpapakasama. Amen. Kaya sabi ko nga, kung ikaw ay masama, nasimba ka diyan, sabi ko nga, kung talagang ikaw yung hindi susunod sa kalooban ng Panginoon, nasabi doon, magpakasama ka na. Kasi sayang yung oras na naririyang ka, pero hindi ka rin makakasama. Mabuti pang magpakasama ka na. Kung hindi mo lalakaran ang salita ng Panginoon, magpakasama ka na. Kasi bakit useless ang pag-upo mo dyan, mga kapatid? Kung hindi tayo lalakad sa salita ng Panginoon, magpakasama ka na. Ang sabi doon, magpakarumi. Minsan, tamo ang baboy. Matapos mong linisan, tayo nilinis ng Panginoon. Matapos mong linisan ang baboy, ilinisan niya, napakaputi, nilinis ng Panginoon, ay babalik sa pulasit, lulubok sa kanyang dumi, magpapakarumi. Mga kapatid kong minamahal, kung tayo ay nasa simbahan ito, magpapainis tayo, pero doon pa lamang sa gate na yun, masama na yung isip mo, marumi na yung isip mo, babalik ka na doon sa mga bisyo mo. Siguro naman, wala na dito nun. Kung ikaw ay nagiinom pa kayo ng alak, kung ikaw ay naninigarilyo pa, kapatid, kung hindi mo kayang tanggalin yan, mabuti kayo magpakarumi ka na. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang salita ng Panginoon. Magpakarumi ka na. Ang magpakarumi ay magpapakarumi. Sapagkat kung hindi po lalakaran natin ito, hindi rin tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Yang ipinangako ng Panginoon yan. At kung ikaw naman ay mabuti, magpakabuti ka na. Huwag ka nang magpabalik-balik sa pulasit. Huwag ka nang magpabalik-balik sa dumi. Kung ikaw ay masama, huwag ka nang magpakasama. Magpakabuti ka na lang. Kasi ang gusto ng Panginoon, sabi nga sa Revelation, sa paglilingkod natin, hindi ka malamig, hindi ka mainit, hindi ka maligam-gam. Isusuka ka ng Diyos. Isusuka tayo ng Panginoon. Ang gusto niya, kung ikay kanya, kanya ka na. Yes. Hindi pwedeng narito ka ngayon, ikaw ay mabuti. Paglabas mo mamaya, hindi na mabuti ang isip natin. Halimbawa, itong bakod na ito. Ito sa Panginoon. Doon sa labas na yon sa kaawan. Hindi pwedeng naka-up lang ka din. Nakaganyan dalawang pa. Alhati. Hindi pwedeng narito yung papakasama din eh. Ay, mabuti naman yung kabawang matang din eh. Hindi po pwede mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, magpakasama ka, doon ka na. Kung ikaw na may mabuti, din ka sa akin. Lakaran po natin ang salita ng Panginoon. Hindi pwedeng naka-up lang ka doon. Kasi baka mamaya, hindi yung kayo ng anghel ng Panginoon. Diyan ka na, magpakasama ka na. Mga kapatid kong minamahal, kung tayo mabuti, magpakabuti na lamang tayo. Huwag na tayong magpabalik-balik sa pagkakasala kung tayo po ay magaspang hanggang ngayon ang pag-uugali. Kapatid kong minamahal, magpakagaspang ka na lamang. Kung hindi ka rin naman susunod sa kalooban ng Diyos hanggang wakas. At ang sabi pa rin sa huli, magpakabanal. Kaya nga, sabi ko nga sa amin, alit pagpapakabanal na rin, lagi ko narinig sa amin. Nandiyan na naman ang pamilyang banan. Dadaan na naman kami. Nandiyan na naman ang pamilyang banan. Ay, minsan kasi napapachimpong, kaya namin narinig, nadaan kami.
akala nakalampas sa lahat, ayun pa rin nasa huli pa ako. May pagkakataon ganun eh, patwi yun eh. Nandiyan na naman ang pamilyang Banan. At si asawa naman, kapag yung nakakarinig ng pamilyang Banan, ay parang nagagalit, hindi daw alam kung insulto o hindi. At sa akin naman, Nanunuya. tuwa ako. Kasi bakit? Kung ang isip nila sa akin masama, at least, sumusunod ako sa kalooban ng Panginoon. Ay kung sila ay ang isip ay masama sa atin, sila na nagkakasala. Sabi ko, kung ako pinagdadya na mga pamilyang Banan, lalakad ako dito. Kaya na may natawag ko sa akin, Pastor! Kaya sabi ko nga, salamat naman at saka yun na ano ninyo, talagang yung pamilyang Banan na ito ay naririto na naman, linggo na naman, ang dahil naman sa kanilang harapan. So sabi ko, kung ikaw ay Banan, magpakabanan ka na. Hindi ko nasagot, hindi ko na pananagutan kung ang isip nila sa akin masama. Basta ako, naglilingkod ako sa Panginoon ko. Ay kung sila ay naluluko, kaya ay tinatawanan kami, kapatid sino nagkasala? Palagay nyo kaya, yung sinasabihan nila, o yung binubuhan ng bibig nila na marunong. Maaring insulto, kung ikaw sa sarili mo, na-insulto, kung alam mo naman na ang puso mo ay tama para sa Panginoon, ba't ka ma-insulto? Kaya sabi ko, basta tayo magpatuloy sa Panginoon, ipakita natin ang ating paglilingkod. At makita nga sa buhay. Kaya sabi ko nga, pero hindi po kami nagsasawa na tuwing gabi, ipanalangin sila. Amen. Ang mga kapitbahay namin. Amen. Siguro nakabidya tayo ito, okay lang. Kasi yun ang totoo. Kaya sabi ko nga, Lord, may mga yung takas ng pride sa aming lugar ito. Yung pang sasabihan na gano'n, na Banan. Pero ito ang gusto ng Panginoon eh. Kung ikay Banan, magpakabanan ka na. Amen. Sabi ko nga, praise God. Salamat sa Panginoon. Kasi sabi nga, kapag inusig ka, ang Panginoon ang inuusig mo. Kaya sa mga oras na ito, yung mga gano'n, may makarinig tayo na nagiging sa atin, pang-insulto, huwag po tayo makapiktuhan. Kasi talagang ako'y unang mga sa Panginoon. Talagang ipinaglaban ko ang gawain ng Panginoon. Ako'y nasa palengke. Si Barney, ako po'y nagwawals doon. Si Barney kaya ay nagmamadali linggo na naman. Pag-aanay-anay na naman niya. Hallelujah, hallelujah. Ginaganyan ako. Sabi ko, okay lang yan. Magagaya kayo. Kasi alam ko ang aking sinasamba. Ang tunay na Diyos. Kaya kapag po tayo nakarinig ganyan, marami lalo sa atin, may mga talagang gustong magpagamit sa Panginoon. Maraming encounter na ganyan. Pero kinakailangan kapatid, panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, ito po mga kapatid ko minamahal. Ito yun. Sabi nga doon sa mga nakarinig, at ang misyon na ito, sabi nga, yung misyon natin ay ipahayag sa kanila. Sabi nga tayo ay manindigan sa katotohanan. Manindigan sa katotohanan, hindi labanan ang salita ng Panginoon. Minsan may iba sa atin talagang alam na ang katotohanan, pero lumalaban pa sa salita ng Panginoon. Kapatid, wala po tayong magagawa kung lalabanan natin ang kanyang salita. Kaya kinakailangan tayo may panindigan. Panindigan sa katotohanan. Hindi panindigan sa sarili mo lamang. Ganyan ang iba sa atin eh. Talagang may pagtawag na ang Panginoon. Ayaw pa kasi bakit? Merong ayaw bitawan. Merong ayaw bitawan. Mga kapatid kong minamahal, nilalabanan mo ang salita ng Panginoon. Yung pagtawag sa iyo, hindi mo nilalakaran, nilalabanan mo. Kasi meron kang hawak-hawak na hindi mo kayang bitawan. Kapatid, nawa.
Kung hindi mo kayang bitawan yung hawak mo ngayon na laban sa Panginoon, nawa naman, wag dumating ang Panginoon, nakipit-kipit mo pa yan. Kasi kapag dumating yung bagay na yan, na hawak-hawak mo pa yan, hindi ka makabitaw, hindi ka makaganap sa panawagan ng Panginoon. Kapatid kong minamahal, kakaawa tayo. Kung tayo may mga tinatagong bagay, malaban sa Panginoon. Mga kapatid kong minamahal, siguro ito yung time para bitawan mo na yan. Ito na yung time para panghawakan mo na ang salita ng Panginoon. Minsan ang iba sa atin, may panawagan sa unahan. Pastor, dito na lang ako. Kasi bakit meron siyang hindi kayang bitawan? At yung iba sa atin, nangako sa pulpito. Nasaan sila ngayon? Amen. Sabi ko nga, pagtandaan yung huling pangangaral ko. May tumugon sa panawagan, pero sana magtuloy-tuloy. Kaya sabi ko, yung panghawakan naman natin, manindigan naman tayo sa sinasabi natin. Lahat tayo nagkakamali. Pero kailangan mo magpatuloy. Sabi ko nga, Panginoong Jesus, kung ikaw ay napapahiya doon sa binitawan mo, ay ang testimony mo ay yun. Kapatid, hindi ikaw yung unang mapahiya, ang Panginoon. Sabi ko nga, meron pa talagang hindi kayang bitawan para sa Panginoon. Isang sa aking buhay, sabi ko nga, pinipilit ko talaga maging maayos ang aking pamilya. Maging maayos lahat. Kasi bakit? Hindi natin hawak ang ating buhay. Maaring bukas, makalma, mawala ka. Meron ko ng panghahawakan, Panginoon, ako naglingkod sa iyo. Meron ko ng panghahawakan, Panginoon, binitawan ko yung mga bagay na ayaw mo. Minsan sa atin, talagang yung paninindigan natin pang sarili. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid ko, yung paninindigan naman natin, yung katotohanan, buhat sa salita ng Panginoon. Kasi pilit kang inaahon ng Panginoon sa isang bagay, na hindi niya kalooban, pero ikaw mismo lumalaban. Nakakalungkot isipin. Kapatid, Pastor, dito na lamang ako sa minister na ito. Kapatid, Pastor, hindi mo na ako magpapagano. Andun kasi yung pride. Ang lagi po sinasabi. Andun yung pride. At hanggang ngayon, malapit nang bumalik ang Panginoon. Hindi pa tayo nagbabago. Yes. Ang Panginoon babalik, dala ang gantimpala na ayon sa iyong ginawa. Amen. Ngayon, kung hindi mo pipiliin ang gawain ng Panginoon, mayroon ka pa din namang reward. Ito pong aking pangatlong puntos na reward. Amen. Sabi ko nga, may kanya-kanya tayong reward. Kung sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, asahan mo, magandang reward mo. Amen. Kung ikaw naman ay hindi susunod sa kalooban ng Panginoon, kapatid, huwag kang mag-escape Hallelujah. na makakasama ka. Kaya yung pangatlong puntos ko po, reward. Ang sabi po dun sa verse 12 hanggang 16. Ari, bilanggit na naman. Ako'y malapit nang dumating. At dala ko ang aking gantimpala. Yan po yung reward. Upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang 13. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una, ang huli, panimula at wakas. Mapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang siya magkaroon ng karapatan sa punong kahoy na buhay at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng pintuan. So ito po, yung bunga
na unang bunga, yung gantimpala natin. Yun po yung may gantimpala na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw yung naniwala sa Kanya. Sabi ko nga nung una, yung sa hula, ikaw yung naniwala sa hula ni Juan. Mga kapatid ko minamahal, huwag po nating baliwalan yung hula ni Juan na yan. Sapagkat maraming verses na sinabi sa Biblia, dating siya. Kapatid, kapag napagtagumpayan mo, ang paniniwalang ito, sumunod ka sa kanyang kalooban. Ang reward mo, ang sabi doon? Ang sabi sa reward na yun? Makapasok at mangain ng bunga ng punong kahoy ng buhay, yun nagbibigay buhay. So, ganun pala yun. Kapag ikay nasa kaharian ng Diyos, hindi ka na magugutom. Kasi bakit? May puno dun na nagbibigay ng buhay. Andun na lahat. Mamaya po, babasahin ko pa yung huli. Talagang sabi ko nga, ito yung may mga ganting pala, at ito naman yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam sabi din sa verse 15, nasa labas ang mga aso. Sa mababaw na salin po, asal-aso. Mga mangkukulam, mga makiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyusan, at ang bawat umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Yung po unang-una din yung mga asal-aso. Ano po ba ang asal-aso? Kinain, diluwa mo na, kinakain mo pa. Itinakwil mo na ang kasalanan, binabalik-balikan mo pa. Sabi ko yan yung mga asal-aso. Isa sa atin, baka meron pa dito, asal-aso. Ang asal-aso po, kahit yung kanyang amo, kahit yung leader, yung pastor, ay pag nabangaw asal-aso, nangangagat, lumalaban. Nawa naman wala sa ating asal-aso. Amen ba sa mga hindi asal-aso? Kaya yung asal-aso talagang masakit magpakinggan, pero ganyan tayo minsan. Lumalaban sa kanyang leader, hindi sumasagot, walang respeto. Anong tawag doon? Asal-aso. Asang bangaw. Sabi ko nga, kapag ang aso kasi kapag nabangaw, kinakagat niya, ay nababangaw sa kasalanan na eh. Bangaw na bang, hindi makaalis sa kanyang mga bisyo. Nag-aasal-aso. Sabi ko nga, ang ugali natin, minsan, asal-aso. Doon po sa malalim, walang binanggit na asal-aso. Ang sabi doon, mga nasa labas na aso. Doon po sa mababaw, ang ginamit ko po din ang isinulat ko po din ay yung mababaw. Ito pong aking ito ay medyo wala ng konti. Kaya ang ginamit ko po yung mababaw para sa paunawaan. Asal-aso po tayo pagkaminsan. Nilalabanan natin, wala tayong respeto. Pinakagat natin ang namumuno sa atin. At hindi natin pinapakinggan ang salita ng Panginoon. Kaya po yung mga asal-asong yan, nawa naman, huwag madat na sa atin. Sabi ko nga, mga kapatid kong minamahal, ito yung mga hahatulan ng Panginoon. Ang sabi pa din may binabanggit din doon sa mga babaw na mga away. Mga away. Abay, sabi ko, abay, kasama pala ito. Kaya kung ikay inaaway mong kapatid mo, inaaway mong magulang mo, ay iwan ka. Sabi ko, nung ginagawa ko ito, abay, pati nga pag-aaway, kasama. Kaya asawa ko, huwag na tayo mag-aaway. Baka tayo hindi makakasama. Kaya talagang sabi ko nga, yung palang mapag-away, hindi kasama. Hindi makakapasok dito dahil natin yung sabi ko nga, huwag na tayo mag-away. Sabi ko nga, kung ako ay minsan ay
hindi kita napapansin, minsan pagod, minsan hindi kita pasundo. Huwag na tayo mag-away. Talagang ako sabi ko nga, talagang yung panalangin ko sa Panginoon, maging maayos ang ating buhay. Kaya yung ating mga pangarap sa buhay, hindi natin makakamit kung laging nag-aaway. At hindi rin tayong ating ganting pala na dapat ay sa kaharian ng langit, ay baka tayo nasa labas. Kasi bakit nag-aaway, nag-aasal-asal? Sino po dito? May mga hinanakit sa magulang. Huwag na tayo mang-away sa ating kapwa. Baka tayo may kaaway sa labas o kasamahan ng loob. Ay kapatid, hindi tayo makakasama diyan. Kaya kung tayo may kasamahan ng loob, huwag na nating awayin. Kasi bakit? Yung ating reward, kinakailangan matanggap natin. Kaya yung sabi ko nga, kasi sinulat ko kanina ng madaling araw, may kasama pala ito. Yung mga away. Huwag nating aawayin ang ating mga kapatiran, lahat. Kaya pala kasama sa mahalagang utos yun. Ibigin mo yung iyong kapwa. Huwag nating aawayin pala. Kaya dito ko naunawaan kapag ikay may kaaway o nangaaway, hindi pala tayo makakasama sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya kinakailangan pala yung puso natin, dalisay na dalisay sa kanyang pagdating. Kaya yung pag-aaway, talagang araw-araw na yata nag-away. Pero sa lahat ng kaaway ko, yun ang mahal ko. Mga kapatid ko minamahal. Ano pa ang sinabi doon? Parang may napapahaba. Ano pa ang sinabi doon? Mangkukulam. So ano ba yung mangkukulam na ito? At lagi itong nababasa ko sa Biblia. Kaya siguro naman wala na noon. Mapakiapid. So minsan, baka hindi na ka rin sa mag-asawa. Aba, pwede rin na rin sa mga kabataan. Amen. Aba, pagkakapogi nila, may kape pa na ini-interest mo pa eh. Ako, pagkakagandang si ano yun. Kaya minsan parang isip natin na kikiapid mo. Kasi naglalaro na eh. Amen. Let's say, halimbawa mag-jowa ito. Halimbawa lang ha, bata ka pa lang ha. Bata ka pa ha, halimbawa lang ha. Naiyak yan. Oo. Aba, ay makikita ni Sister Baba. Hindi, pagkakapogi naman ng jowa mo. Parang naglalaro na gusto ko na. Halimbawa lang ito ha, baka mamaya na may tutuhanin ninyo eh. Kaya, sasabihin ninyo, aba, ay makiapid, eh, wala naman akong asawa. Aba, yan ay hindi lamang po. Kasi yung pag-iisip natin, minsan nakikiapid. May sabi nga ni Pastor, ayos na sana ang post mo. Kaso nga lang, macho-macho ka doon. Baka yung iyong katawan ay napapagano pa. Kung saan yung napapag-isip pa, hindi maganda. Kaya sabi ko nga talagang yung pakikiapid, mga kapatid yung minamahal. Ito, akala ng mga kabataan ito sila excited kung pakikiapid ko. Kapatid, hindi. Hindi lang ito sa may asawa. Maaari tayo, okay lang kung mga high class ko yan. Pero ang gandang ka na lang. Pero yung si Bada, interesting pa si Jericho. Alam mo mga. Minsan, kalimitan ngayon, ganyan, usong-uso. Iniiwan ng asawa. Nakakakita ng akala nila, doon siya asinso. Nakakita lang ng pugi. Nag-chat na sa kanya, aboy, talagang pinatulan ha. Usong-uso po yan sa panahon ngayon kasi bakit? Ito yung malapit ng bumalik ang Panginoon. Ang tao, pasamaan ng pasama. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, baka naman Bernard, natingin ka pa sa iba. Siya. Hindi ko naman masisi na pugi ka. Mga nakasama eh. Mana ka siguro sama sana. Talagang, hindi naman sa seryoso ito. Sa mga kabataan ganyan, malalapit siya pakso.
relasyon. Nag-aaway pa tayong dalawa. Hindi, Giselle, sa inaano kita. Sa panahon ngayon, kasi ang kailangan natin, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit. Ay tayo minsan nado na lang tayo sa ating isawan Minsan, ang Merkulis, hindi natin nadadalaman. Ang pagpapatatag po ng relasyon, nasa Panginoon. Amen. Ang gawin nating sentro ay ang Panginoon. Para maiwasan natin itong pakikiapid na ito. Kaya sabi nga, kakala ng mga bata, ito yung mga magulang lamang. Kaya ito po sa mga magulang, talagang dapat hindi na natin ito ginagawa. Yung makiapid tayo, sinasamantala natin, ay minsan ay pagka ang lalaki mahilayan talagang bigay din yun. Minsan yan naman talagang nasa dati ng panahon, may nakapagsabi na rin sa akin sa isang lalaki, 7 babae ang magagawa. Kasi bakit? Tamo ang mga lalaki ngayon, nagiging babae. Kasi ang mag-aagawan ay kung ganda rin kagandang lalaki. Ay, maganda. Lagi ako kagandang lalaki. Sige, may Bernard pa, may Biko pa. Ay, wala na napasama. Ay, may brother ay narito pala ito mo. Hindi wala ako napasama Hindi. Tayo namang mga lalaki, tayong mga narito naglilingkod sa Panginoon, tayo naman lahat ay pogi. Ano bang meaning ng pogi? Presence of God inside. Pogi. Oh, tayo naman lahat ay pogi. Pero yung sinasabi ko dito, mga kapatid kong minamahal, talagang darating yun. Kasi ang mga lalaki ngayon, nagiging bakla. Nagiging mga bading. Nawa naman, walang bading dito. Amen! Nawa naman, walang bading dito. Tatandaan natin lagi yan. Kaya ang Sodoma at Gomorrah ay ginuno ng Panginoon. Dahil sa mga bakla, ay kaganda na ng asawa nila at dalaga, walang nakakasiping. Ay, ginusto pa yung lalaki. Ano nangyari? Ginuno ng Panginoon. Kaya yung pagbalik ng pagsama naman, wala sa atin nun. Kaya yung mga hindi lang sa lalaki, baka may tumboy pa din Siya. Ay, siya. Ay talaga. Nawa, wala naman sa atin. Kasi tayo nasa Panginoon. At ari pa, mamamatay tao. Parang narin na pagkakinain. Mamamatay tao. Sino nakamatay na dito? Langaw na napatay Sabi ko nga, ito yung nabanggit ko na din kina Brother Jericho bagamat napasama din hindi natin pwedeng lampasan. Sino ang mamamatay tao dito? Amen. Wala. Ayun nga po, tulad nga po nung sinabi ko nung una, yung mag-isip lamang tayo sa kapwa ng masama, pinatay na natin sila. Kaya po, sana naman sa literal wala. At ito naman, sabi nga, bilang isang naglilingkod sa Panginoon, wala na ito. At ito pa, yung binanggit ko kayo na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung pagsambang niya naman, ay wala na rin sa atin. Kasi naunawaan natin ang katotohanan at ang salita ng Panginoon. Yung pang-isa, last, umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Mga kabataan, payagan lamang magsisinungaling. Amen. Walang nagsisinungaling din pala? Wala. Ay, masipag na ako sa amin, nagpipray ako. Pero hindi. Ano sarap daw? Sinasabi mo pag nasimbahan, ay pastor, gabi-gabi ako nagpipray. Pero pagdating mo sa inyo, ikitulog na. Anong tawag daw? O ba't wala nag-amen kanina? Sigurado ba tayong araw-araw, gabi-gabi nagpipray? Pero sinasabi natin, pastor, kami araw-araw, gabi-gabi nagpipray. Minsan, papayagan lamang, lalo sa mga estudyante, buti nga ngayon at nasa bahay na lamang. Kahit walang project, yung pala yung juway, bibili lang ng bulaklak. Nakakapagsinungaling. Kala kayo ng project, pagkakala, ay meron po kami sa school na project.
Yung pala may katipan sa school. Ipapandate lamang, bibili ng milk tea yung jowa. Yung mga katipan ng minamahal. Kaya kanina, doon sa pag-sisinungaling, wala nag-email. Aba, ay baka hanggang ngayon ay ginagawa mo pa yan. Minsan, lalo ngayon, may module. Ay, ariyo ang project namin sa module. Pahingin mo ng 2,250. Sabi ko nga, nasa bahay ka na, kasama ka na magulang sa pag-aaral. Nakakapagsinungaling ka pa? Kaya minsan, hihingi pa tayo. Nanay, may module kami. Ariyo ang magagastos sa pagpapaprank. Ariyo ang magagastos. Pahingin nga ako ng pamasahe pabayat, magpapaprank ako. Pahingin nga ako ng 60 pamasahe o 100. Pero ang gagawin mo, wala pala. Nasa computeran ka. Minsan ganyan, hihingi ng pera sa magulang, sasabihin, gamit sa school. Anong tawag doon? Sinungaling. Yung liar. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid kong minamahal, yung pagsisinungaling, ang sabi doon, hindi makakapasok sa loob. Yan po ay isang example lamang po para sa mga kabataan. At sa mga magulang naman, sabi ko nga, sana ay maging matured na tayo. Huwag na tayo maglihim sa isa't isa, huwag na tayo magsinungaling. Kaya sabi ko nga, kung gusto nating mapasama sa kaharian ng Diyos, sa pagbabalik ng Panginoon, yung mga binanggit kong kasalanan ito, nawa naman wala na sa atin. At minsan, sa pagdalo ng gawain, nanay, tatay, ako'y dadalo ng gawain. Pero yung pala'y katagpong ng kapitan. Sasabihin naman nanay, tatay, ako'y tapos na ang module. Pwede na ako maglaro ng games ko, Mobile Legends. Hindi natatapos. Hindi po natatapos ang module dahil sa cellphone. Pero sasabihin mo, mama, tapos na ang module ko. Kasi bakit? Yung pala yung mga walang sagot. Hallelujah! Abay, nung papasa na, nasa ng module, hindi pa ako tapos. Abay, sabi mo, tapos ka na. Sinungaling na bata. Amen! Kaya po sa mga kapatid ko maraming uri ang pagsisinungaling. Maraming uri ang pagsisinungaling. Minsan kapag di ka nakadalo sa gawain, kahit ko na yan ang bakit magkaaway. Mas pinilit yung kanyang ugali, mas pinilit. Ay pastor, kaya po hindi po ako nakadalo ng po, narit po, kaya po ako may ginawa, hindi po ako nakadalo. Ayun pala na may tinupak lamang. Nagdudubli-dubli na ang kasalanan. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid kong minamahal, yung pagsisinungaling, lalo pagdating sa jowa, ay huwag na natin gawin. Kasi bakit? Ito ay isang kahatulan sa atin. At ito, yun yung reward, hindi makakapasok yun yung mga hindi sumusunod. Kaya sabi ko nga kanina, ang reward po natin, dalawa. Isang makakapasok, papakainin ka doon. Yung puno nagbibigay buhay. At ito naman, ang reward mo, hahatulan tayo ng Panginoon. Kasi bakit? May mga ginagawa tayo laban sa Panginoon. Yan po yung reward na pwede natin tanggapin. Yan po yung choose natin. Mamimili tayo. Alas 12 na. Mamimili tayo. Kung doon ba sa sinasabi hindi ka makakapasok, kung ikaw ba yung asal-aso, o ikaw ba yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Choose po natin yan. Pero lagi natin tatandaan, may panawagan po ang Diyos. Doon po sa verse 17. Hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid ko minamahal. Kung ikaw ay nag-aalangan, kung akala mo hindi pa dati ang Panginoon, kapatid, may panawagan ng Diyos. At ngayon po, sa aking pagtatapos,
yung verse 17, sabi ko nga, talagang, doon po sa pinanggit kong kasalanan yun, ang sabi ng Kawikaan 29:1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Amen ba? Sa mga hindi nagbabago. Ang taong ayaw magbago, sabi ng Kawikaan 29:1, ay hindi maliligtas. So mga kapatid, may panawagan ng Panginoon sa mga oras na ito. At bago po ako magtapos mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Pwede tayong nananawagan ng Panginoon. Ang sabi ng verse 17, halika. Halika. Panawagan po ng Panginoon. At tinatawagan ko rin po yung mga tutugtog. Sabi ko nga, tumayo na. Panawagan po ng Panginoon.